Salamat po sa Diyos sa isang panibagong araw, isang panibagong pag-asa. Kamusta na po kayo mga ka-healthy? Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo. Sa ika-day 40 na po sa ating squats challenge 2025 gout treatment. Itong squats natin ngayon ay nasa 76 repetition. Wala pong break din ito. Non-break po tayo. Diretso-diretso po tayo dahil gusto ko na magkaroon ng improvement yung aking pag-squats. At samantala po ako mag-i-squat ay ipatuloy ko pong ibahagi sa inyo yung pong iniwan kong topic na nais kong ibahagi sa inyo. Ibahagi ko yung aking paraan ng aking pagpapagaling. Yun nga po, binahagi ko na po sa inyo na yung doktor natin na makapagaling sa atin walang iba po kung hindi yun ang Diyos. At yung pong pinakamabisang gamot, wala pong iba yung pong panalangin. Wala na po tayong pag-usapan doon. Ngayon, ang naiwan nating tanong, paano po natin ito i-apply ang panalangin bilang isang mabisang gamot? Kasi dapat maintindihan po natin na kung tayo'y nanalangin sa Diyos, humihingi po tayo sa Kanya ng awa, nagsisisi po tayo ng ating mga kasalanan, ibig sabihin, susundin po natin yung ating panalangin. Pag sinabi po natin na kaawaan mo kami, pagalingin mo kami sa aming mga karamdaman, meaning hahanap po tayo ng paraan na tayo po ay gagaling. Hindi ibig sabihin dahil nanalangin po tayo sa Diyos, maghintay tayo ng milagro. Wala na po yun ngayon mga ka-healthy, ang milagro na sinasabi na yun na hindi ka na gagawa sa parte mo. Kaya ibahagi ko nga sa inyo kung paano ako nagsikap na gagaling ako sa aking karamdaman. Dahil nung time na lumabas kami sa ospital at andito na po ako sa bahay na yun, wala po akong makakain. Dahil lahat ng linuluto, kinakain ko, talagang aatakihin ako ng gout. Dahil acute gout ako at naghingalo po yung aking kidney. Yun po ang pinakahirap sa lahat na nadaanan ko sa buhay. Ngayon, ang ginagawa ko noon, nanalangin ako sa Diyos. Hiningi ko na sana bigyan mo ako ng makakain ko. At kung hindi mo ako mabigyan ng pagkain ko, mahirapan ako mabuhay sa ganitong paraan, mabuti pakunin mo na lang ako. Kaysa mabuhay ako na alagain ako sa aking mga mahal sa buhay, maging perhisyo ako. Yun. Kaya naisip ko na yan, mga karunungan na yan na natuklasan ko ang pinakamabisang pagkain. Yung pong pagkain na Diyos ang gumagawa. At walang iba, yun po ang galing sa kalikasan. Yun po ang prutas at gulay. Yung time na yun, nag-flashback sa isip ko ang sinasabi ni Brad Ely na ang tao, ginawa ng Diyos, ang design, ang pagkain, prutas at gulay. Yun po ang dahilan na nag-research po ako. Ang karugtong po nito sa sunod naman pong video. Salamat po sa Diyos.